posibleng pamamanas ng mga hita ni Girlie nung siya'y buntis na uwi sa pamamaga hanggang naging gahigante ang mga ito. Ang 11 anyos na si Gab kailangang gumising ng maaga. Hindi lang para sa kanyang sarili. Kundi para sa kanyang Nanay Girlie. Kapag tatayo ang kanyang ina, si Gab ang kanyang tungkod. Kung maglalakad si mama ko po, tinutulungan ko naman din siya. 1, 2, 3. Sa murang edad, si Gab na ang nagsisilbing mga paa ng kanyang ina. Dahil sa ilalim ng mahabang bestida ni Girlie, may itinatagong 25 kilos na pasanin. Ang kanyang kaliwang hita, binti at paa, halos 8 taon nang patuloy sa paglaki. Parang may lobo sa loob pag nag-i-inflate. Minsan parang puputok. Dati yung isa lang ang lumalaki, pero ngayon 2 na. Pag kumirot ito, sasabay na ito, delikado na. Makakatindig pa kaya muli si Girlie bago tuluyang mapilitan si Gab na isuko ang kanyang pagkabata. Sa bahay na ito sa San Fabian, sa Pangasinan, si Girlie gamit ang kanyang tungkod, dahan-dahang lumakad patungo sa kanyang pwesto malapit sa bintana. Kunting lakad lang po, hinihingal na po ako. Sa isang maliit na sulok, pinagkasya ni Girlie ang mundong kaya pa niyang abutin. Dito maabot ko na lahat. Kape, garapon, asukal, gamot ni Gab, salamin ko. Okay, Lord. Dahil masela ng kanyang kondisyon, laging sinisigurado ni Girlie na malinis ang kanyang mga binti. Mahirap na mahirap. Parang nangingitim na yung bako. Kahit hirap siyang abutin ang kanyang mga paa, lagi niyang ginugupitan ang kanyang mga kuko. Ang mga singit-singit naman ng kanyang binti, pinapahiran niya ng agwa oksinada. Kasi ito yung mabaho eh. Tuwing may pasok naman si Gab sa eskwela, sinisiguro muna niya na merong pagkain, tubig at gamot ang kanyang ina. Minsan hihingi po ako sa bahay kung meron po sila. Wala, tisin ko na lang. Pag wala kang bigas, wala kang pambiling ulam, gutom kami. Minsan nahihirapan po ako eh. Gutom na gutom po ako eh. Mabuti na lang at meron siyang mga kapitbahay at kaibigan katulad ni Jinky. Lagi po namin siyang pinupuntahan dito. Nakakaawa na rin po kasi si Ate Girlie sa sitwasyon po niya. Mula raw nung lumobo ang mga binti ni Girlie, mahahabang bestida na ang palagi niyang suot. Hindi lang para maging komportable, para rin maitago ang kanyang kondisyon. Ang sexy ko noon. Dati mga miniskirt, nagsusuot ako noon. Iniisip ko na may babalik ko ba ito? Dating katawan ko. Kaya ko po iniiya yung mga picture ko para naman sumaya ako pag makita ko.
Bago raw nagsimula ang kanyang kondisyon, tindera ng isda si Girlie at katuwang niya ang kanyang mister na si Jay sa pagtataguyod sa kanilang 3 anak. Pero matapos isilang ni Girlie ang bunso na si Gab, napansin daw niyang hindi na nawala ang akala niya nung una, simpleng pamamanas lang. Kala ko normal lang. Sabi nila sa ospital, baka may pinuntahan kang ibang lugar. Iba-iba ang narinig niyang posibleng dahilan mula sa mga doktor. Lymphedema, tapos lymphoma, baka nakagat ng lamok. Elephantiasis, ma'am. Ang elephantiasis naman, ma'am, nangingitim. Ako, tuloy-tuloy na paglaki. Un-explain ni Doc sa amin. Magkatol. Balik na ako ng balik sa ospital. Hanggang 8 years na, hindi pa rin gumagaling, ma'am. 1, 2, 3. Aray ko. Pero ayon sa Rural Health Unit, kailangan itong masuri sa mas malaking ospital. Hindi talaga pang RHU o primary care facility. Talagang nire-refer yan sa higher facility. Kahit dito nga sa Pangasinan, hindi namin alam kung may nagmamanage ng ganon na case. Ang kondisyon ni Girlie na itampok din ng vlogger na si Kuya Benji. Oh, kuya. Salamat sa Diyos. Naghalo yung awa at paghanga. Yung lakas ng loob na ipinakita niya, despite do sa kanyang pinagdaraanan, still, andun yung mindset niya. Andun yung pag-asa na gusto niyang gumaling. Habang patuloy na lumalala ang kanyang karamdaman, isang trahedya ang tuluyang nagpabago sa kanilang buhay. Taong 2022, namatay sa aksidente ang kanyang mister. Hirap. Kinakaya ko lahat sa anak ko. Hindi ko pinapakitang umiyak ko sa kanya sa harapan niya, ma'am. Hindi ko pinapakita sa kanya, ma'am. Nagtatanong na yung bata. Bakit ka umiyak, mama? Dahil hindi na kayang magtrabaho ni Girlie, ang nakatatanda niyang kambal tumira muna sa kanilang mga kamag-anak para maipagpatuloy ang pag-aaral. Pinag-aaral sila ng tito na nila, engineer. Tapos psychology yung isa. Alam ko, ako ang nagkulang. Hindi ko kayo pinalaging maayos, anak. Wala na akong kakayahan sa pa ako, anak. Patawarin niyo ako. Okay, 1, 2, 3. Ang tanging naiwan kay Girlie, si Gab. 1, 2, 3. Wow. Hindi ko na nga nabibigay yung kasiyahan niya, ma'am. Si Gab may simpleng hiling, hindi laruan, hindi gadget, kundi ang muling makalakad ang kanyang ina. Gusto ko po siya papayatin yung pa ni mama ko pa para lang na makalakad po siya. Sunduin niya po ako ng mga baon. Tapos kung may iniwan po ako, dadalhin niya po sa school. Yan po ang lagi kong sinarasal na alalayan kami ni Lord. Kung sakaling gumaling ako, ma'am, kay Gab ko'y bubuhos ang lahat. Tsaka sa pamilya ko, ma'am. Tubig lang napalakas na ako. Sa kalagitnaan ng aming pag-interview kina Girlie at Gab, biglang kinapos sa paghinga si Girlie. Agad siyang dinalhan ng oxygen ng Rural Health Unit ng San Fabian. High blood ako, tapos mataas ang kolesterol ko, mataas ang creatinine ko. Mukhang ang kailangan ng bantayan, buong kalusugan ni Girlie. Nitong Biyernes, dinalaw siya ng mga kawani ng Municipal Social Welfare and Development Office ng kanilang bayan para maghatid ng agarang tulong. So kahit elementary pa lang si Gab, makakakuha po siya ng educational assistance hanggang sa pagtungtong niya sa college. So malaking tulong yun, Girlie. Para hindi ka na maproblemahan. Yes, ma'am. Masaya, madam. Hindi ko inaasahan ito, madam. Masaya pa ako dito. Yes, ma'am. At para malaman kung ano ba talaga ang kanyang sakit sa tulong ng Rural Health Unit mula Pangasinan,
ibinahe siya ng aming team patungong Maynila. Ang likely condition ay tinatawag na lymphedema tarda. Nagsisimula mula pagkabata pero hindi pa siya nagmamanifest. Nagmamanifest lamang siya sa age na around 35, usually associated sa mga inflammatory procedures gaya ng pagbubuntis or infeksyon or aksidente. We would also want to do ICG lymphography para ma-check kung ano yung status ng mga lymphatic vessels niya. We offer debulking surgeries para mabawasan agad yung malaking timbang. Hindi siya life-threatening. Ganun ang gusto kong mangyari. Mabawasan lang ng konti itong pako. Sobra po. Malaking pag-asa. Naawa po ako sa sitwasyon niya. Ma, sana lumayan na po yung paa mo, ma. Para gumaling na. Tulungan niyo na po ako. Parang awa niyo na. Sa loob ng maraming taon, si Gab ang naging mga paa ng kanyang ina. Panalangin ngayon ni Girlie, mabigyan siyang muli ng pagkakataong makatindig para siya naman ang aalalay sa kanyang anak sa mga hakbang na hindi nito dapat tahakin mag-isa. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.